Hello, hello, Libra Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong July 20 hanggang 26 reading. Alamin natin naghihintay para sa inyo. But first, ihanda mo na Libra ang iyong isang tanong ha. Kung meron kang pangmalakasang one question, hawakan mo yan. Sa dulo po atin po yung babasahin by using these cards. Okay, let's begin. Holy Spirit, Spirit guides, guide us for today. Inhale and exhale your cards for the week. Oh, nice. Siya nga pala mga mahal kong Libra, maraming salamat po sa lahat ng mga hindi nag-skip ng ads, nagla-like, nag-share, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Okay? Sa mga new subscribers po natin, hello, hello. Welcome po sa channel natin. Hopefully po nag-enjoy kayo today. And please, 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 i-share nyo po yung ating video para marami pang makapanood. And please, do not skip your ads. Malaking tulong po talaga sa akin yan sa tuwing meron tayong pagbasa para sa inyo. Okay? So, at the background of your reading, meron kang the Four of Pentacles. Okay? Narinig ko dito yung word na let go. Mag-let go ka na about something na alam mong hindi mo na kayang panghawakan pa. Alam ko mahirap, alam ko nakapagod, pero ito na yung panahon na bitawan mo na yan. I-let go mo na yan kasi nga parang ikaw na yung nahihirapan, ikaw na yung napupuwersa sa mga bagay-bagay na wala naman nasa loob-loob mo, 'di ba? Ayaw mo namang gawin yung mga bagay na hindi mo nais gawin, napipilitan ka lang. So panahon na for you para palayain yan. Okay? For others, sabi dito panahon na para pagtuunan ng pansin yung mga bagay na valuable sa'yo. Pera, negosyo, trabaho, ipon, future. It's all about stability para sa'yo. Kaya panahon para kilalanin ito na time na for me to build my empire, to build my future, to build what I need this time. Okay? Importante yan for you. Especially here, meron kang the King of Swords in your core energy. Meron kang King and Queen magkatabi, parehong swords. Alam mo, parang panahon na daw para pag-usapan. Kung may partner ka man or asawa, unahin ko muna yun ha, yung may mga partner or asawa. Kung meron man kayong mga dapat pag-usapan na seryosong bagay, pag-usapan na. Kung ito ay tungkol sa paglaya mo, or sa mga desisyon mo ng solo na hindi niya maintindihan, kailangan niyong pag-usapan. Kung meron sa inyong Libra na parang nasa bingit talaga ng paghihiwalay, halimbawa, example lang to ha, para sa isang Libra dyan, naramdaman ko yung energy mo na you want to talk to this lover or to this person para palayain na yung sarili mo. Parang ganun eh. Ayaw mo nang manatili sa isang ugnayan na nararamdaman mong kinukulong ka lang or hindi na meant to be. Parang ganyan. So, set yourself free and be truthful. Be truthful in what you feel. Say what you mean. At umaksyon ka sa mga bagay na alam mong dapat mo nang aksyonan ngayon. Para naman sa iba, sa ibang Libra na hindi naman love life ang issue, sinasabihan ka dito na kailangan mong makita yung katotohanan sa paligid mo. Marami ka pa ring pinapangalagaan or kinikip sa buhay mo na kailangan mo nang i-let go para magkaroon ka na ng oras at panahon na tumbukin talaga yung para sa'yo. So, declutter, alisin, release yung mga panggulo. And let us speak up, let us stand up para sa mga bagay na alam nating dapat na nating asikasuhin ngayon. It's all about you making a choice, making a decision. Whether love life man yan or pagdating sa pamilya, pagdating sa pera, kailangan mo ng umaksyon at panindigan dahil meron kang 10 of Swords. 10 and 10, it's all about ending, closure, completion, pagsasara. No? Kaya kung ano man yung mga dapat pag-usapan sa isang partnership, sa isang mag-asawa, sa isang pangarap, kailangan talagang makompleto yung dapat makompleto. Pag-usapan yung mga dapat pag-usapan.
Nang sa ganon makalaya ka na sa bigat na ito. Parang rurok na ng pain eh. Yun ang sabi ni Ten of Swords eh. Hindi mo na kaya eh. So ayoko na nito. Pagod na ako dito. I need to make a choice. Bubuksan ko na yung sarili ko sa bagong bagay dahil ang hirap na nito, nakakapagod na, isasara ko na to. Parang ganyan. So, now you are rising up. Sabi mo, ayoko nang makontento sa kumunoy, ayoko nang manatili dito, ayoko nang stuck dito. Pag-usapan natin to. Kung kasama dito, partner mo, asawa mo, kapamilya mo, kaibigan mo, let them understand what you're feeling para maging madali sa yung tumulay sa bagong cycle. Okay? So Libra, ano ba tong mga desisyon na medyo nahihirapan kang gawin dahil marami kang kinoconsider, marami kang mga inaalala sa paligid? I-comment mo nga yan sa babayan para ma-manifest natin para magkaroon ka ng mabilis, swift at magandang transition from hardship to kasaganahan. I-comment mo yan sa baba, i-manifest natin and it will come true para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, you have the Eight of Pentacles. Many of you, pinapayuhan na baka panahon na to para mag-elevate yung trabaho mo. Mag-elevate yung pinagsusumikapan mo. Either online shop yan, or VA, or work from home, or promotion, kung ano man yung passionate ka. Talagang sabi mo, hindi ko to bibitawan, passion ko to, love ko to. Panahon na for you para i-elevate yan. Narinig ko dito na ito yung chance mo para pataasin kung ano man yung meron ka. Example, nag-online shop ka, parang panahon na para i-advertise yan sa social media mo para mas maraming kliyente. O kaya kung ikaw ay may parlor, panahon na para magdagdag ka ng additional na amenities sa parlor mo. Example, mani-pedi, may dagdag ka na. Or meron ka ng massage, foot spa, parang ganyan. So, it's all about you na inaangat mo yung kalidad ng inaasikaso mo para mas gumanda, mas maging stable yung kapirahan or yung kita mo. Example din, narinig ko dito na some of you, merong isang Libra dyan, babalik school. Babalik school. Bakit? Kasi sabi mo, kailangan ko ng additional credentials. Maaari mag-masteral ka, doctoral, or seminar, workshop, training, parang ganyan. Kasi gusto mong umangat yung pwesto mo. Kaya kung nahihirapan ka sa partner mo dahil parang ayaw kang payagan, kailangan mo siyang kausapin na this is what I want to elevate my career or to elevate my passion or my skills. Parang ganon. Panahon to para ipakita sa kanila na magaling ka, mahusay ka, at handa kang i-improve yan for the betterment of your life. Okay? Eight of Pentacles, meron kang the Eight of Swords. Oh, naku, tamang-tama dito. Meron kang 8 and 8. Yan po yung angel number of abundance and power. Kalakasan, kapangyarihan, lakas ng loob na magawa yung gusto mo. Pero dahil nga ngayon, feeling mo nakatali ka, feeling mo wala kang magawa, parang ayaw kang payagan, para kang nakakulong sa isang sitwasyon na feeling mo walang way out of this, parang hanggang dito lang ba ako? Kinukulong mo sarili mo eh. Sabi dito, kayang-kaya mo, magagawa mo. So, wag mong hayaan na limitahan ka lang sa espasyo na ito. Rise up. You have every power. You have every ability para maabot yung gusto mo. So, kung ano man yung harang sa paligid, kailangan mong kilalanin yan at gawan mo ng paraan para hindi siya maging harang sa'yo para makalarga ka na. Ganun yan kasimple para sa'yo. Okay? So, mga Libra, taga saan po kayo? Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo? Nag-enjoy ng ating special reading for today. Nais ko pong malaman kung saan nakakarating ang ating mga pagbasa. Comment po kayo sa baba. In the area of what you need, meron kang the Temperance card. Magpasensya. Kailangan mong tiyagain to, Libra. Hindi pwedeng kapag ayaw nun, gano'n na lang, bibitaw ka na agad. No. Lakarin mo to, pagtiyagaan mo to, pagsumikapan mo to. Hindi pwede ang early quitters ngayon. Okay?
Hindi pwede yung bigla-bigla ka na lang bibitaw dahil nahirapan ka or napagod ka or napuyat ka. Ipakita mo na handa kang makipagkompromiso, handa kang balansehin lahat-lahat ng sa ganun magawa mo talaga. Parang pinapayuhan ka to be flexible, na mag-adjust. Gawin mo yung makakaya mo. Kung ano yung kailangan para sa'yo, gawin mo. Example, kailangan ka doon ng gantong oras, nandun ka para asikasuhin. Kailangan ng 3 interview, dadaanan mo yung 3 interview nang sa ganun makuha mo yung gusto mo. It's all about you proving to God, proving to the heavens na I'm serious, I want this, I will take care of this, magpapasensya ako dito, pagtitiisan ko to para lang makuha ko siya. Parang ganon. Okay? Temperance, the Two of Wands. Two of Wands all about really planning ahead. Na sabi mo, ayoko nang manatili sa paulit-ulit. Ayoko nang manatili sa, alam mo yun, yung parang feeling mo, meron pang mas higit akong pwedeng puntahan kesa dito lang. Kaya ngayon, you are now really working on telling them na may pangarap pa akong iba eh. Meron pa akong gustong gawin at malinaw sa'yo yung balak mong puntahan. Kaya pinapayuhan ka ngayon, Libra, na magplanong mabuti. Okay? Hindi pwedeng plano lang pero hindi naman realistic. Plano lang pero walang sunod-sunod na nakalatag, 'di ba? Example, plano mo lang pumunta ng Canada pero hanggang ngayon wala pa rin sa isip mo kung paano ko ba gagawin 'yun? Ano ba yung proseso? Ano ba yung paraan, 'di ba? So kailangan nakalatag 'yan. Kailangan realistiko, practical at talagang kayang-kaya mong gawin. 'Yun ang proseso mo ngayon. Yung doable, yung workable, yung kaya ng katawang lupa mo. Kaya kailangan isiping mabuti. Yung plano ba ay kaya kong talagang iproseso, kaya kong itulay, kaya kong ihakbang. Yan ang mga dapat mong isipin ngayon. Para nang sa ganun kapag humakbang ka na, walang antala, walang sagabal, walang paghinto. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Queen of Swords. Sabi dito, you need to stand up for yourself. Parang ayoko na, enough is enough, masakit nakapagod na bigat na ako, gusto ko na makabawi sa buhay. You're gonna make a choice, make a decision. Kasi maliwanag sa'yo na ayoko nang yakapin yung hindi para sa akin. Ayoko nang makontento sa maliit. Ayoko na to play small. I want to make it big. I want to reach something better, something brighter, something that is really for me. Kaya ngayon, kailangan talaga magsalita ka na, tumayo ka na dyan, and cut off those things na alam mong sagabal para to pa rin yung gusto mo. Kung may partner ka dito, kailangan mo talaga siyang kumbinsihin na, huy, ito yung gusto ko, ito yung pangarap ko, ito yung plano ko. Tulungan mo ko para makabawi tayo. Kung ito man ay authoritative figure, parang kailangan na talaga to stand up for yourself. Na ipaglaban mo yung sarili mo, ipaglaban mo yung karapatan mo, at abutin mo yung pangarap mo. Huwag kang makontento lang dito na nakatanghod ka lang at talagang dinadamdam mo yung kasawi ang palad mo. Meron ka magagawa. Both cards are telling you to really stand up and chase what is yours. Huwag kang papayag na mapunta yan sa iba or nasa pangarap lang. Kaya mong umaksyon ngayon para maganap yan for you. Okay? Queen of Swords, meron kang the Eight of Cups. Yes, talaga namang aalis ka na sa isang bagay, sa isang ugnayan o sa isang sitwasyon na alam mong hindi ka na masaya. Alam mo na hindi na fulfilling. Hindi na ito yung dati kong pinangarap. Akala ko maganda siya. Akala ko okay siya. Akala ko fulfilling siya pero hindi pala. Panahon na for me to really make a choice and make a move para nang sa ganon makaalis na ako sa maling circle o maling bagay sa buhay ko. Now, malaking bagay ito for you, Libra. And this week, liliwanag ang isip mo sa next move mo. And here you are. In the near future, you have the Nine of Pentacles. Solo, matagumpay, independent. Kung ano man yung mga bagay na ipupundar mo ngayon, gagawin mo ngayon, aanihin mo siya in the near future.
You have Nine of Pentacles and Ten of Pentacles in both of your readings. Sinasabi dito na maunlad ang future mo. Maganda ang future mo. Pero ang kailangan mo isipin ngayon yung independence mo. Okay? Hindi pwedeng nakakiling ka sa iba or nakadepende ka sa iba pagdating sa mga pangarap mo. You need to build your own. You need to let go of something or someone na alam mong harang para maging stable ang life. Kitang-kita ka dito sa future mo. Maunlad, masaya, successful, may pera kang pansarili, hindi ka naaasa kung kani-kanino lang at hihingi ng approval kung kani-kanino dahil kaya mong mag-decide on your own. At lahat ng pinaghihirapan, mapupundar. Lahat ng pinagsumikapan mo, meron kang mapapala. It's all about you financially independent and financially free. Kaya kayang-kaya mong pamahalaan ang buhay mo. King? The Nine of Pentacles, the Four of Swords. Yes, payapang buhay Relax na relax. Hindi ka na katulad dati na bakit ganito, bakit ganyan, bakit kailangan ko magsakripisyo, bakit kailangan kong sundin siya, bakit kailangan ako magtameme lang dito or magkasya lang sa kabilang sulok. Hindi na Ngayon, you are building your empire. At panatag yung puso mo dahil hindi ka na mawawalan. Lahat ng gusto mo nandito. Lahat ng pangarap mo kaya mong abutin. Balak mo magbakasyon, magagawa mo. Balak mong bumili ng ganito, magagawa mo. Balak mong mamuhay na masarap, magagawa mo. And here you are, very calm, collected, happy. Your prayers are being answered and you are given the good life na gusto mo. So be independent. Stand up for yourself para marating mo tong panahon na ito. Okay? Importante yan for you. In your challenge, meron kang the Moon card. Alam ko marami kang tanong ngayon. Marami kang mga pinoproblema. Pero I want you to know na yung mga problemang yan, temporary lang yan. Hindi yan tatagal sa'yo. Hindi yan hahaba. Pero kailangan mong suungin. Kailangan mong harapin para once and for all, makalagpas ka na dyan. Pinapayuhan ka ngayon na huwag ka ma-intimidate sa laban na ito. Ramdam ko na marami kang takot, marami kang mga kino-consider na parang nasisindak ka na-intimidate ka sa gagawin mo Pero if you truly believe, Libra, if you truly believe na kaya ko, magagawa ko, ituloy mo yan. Kahit pa walang kasiguraduhan, walang kaliwanagan, kung alam mong kaya mo, kaya mo. Okay? Moon card, meron kang the Two of Pentacles. Okay. This week, Libra, pinapayuhan ka na keep your balanced. Okay? Parang hindi pwede na pinapabayaan mo yung ibang parte ng buhay mo dahil lang sa laban na ito. Example, ikaw ay nag-aasikaso ngayon ng papeles papuntang Dubai, halimbawa. Siyempre, maraming interview yan, maraming training, marami kang lalakarin. Baka mamaya mapabayaan mo na yung anak mo or yung bahay or yung maliit mong negosyo. Kailangan alam mo ngayong linggong ito, Libra, yung mga priorities mo. Hindi porket meron kang inaasikaso, yung iba, wala nang nahawak doon, di ba? So make sure na every aspect of your life ay meron kang nakatutok na atensyon para hindi ka lalong maguluhan at hindi ka lalong mahirapan. Narinig ko dito, ayusin mo schedule mo. Maghanap ka ng notebook na may schedule list para matiyak mo na kada valuable things ay nagagawa mo every day. Okay? Parang to-do list, parang ganyan. Para nang sa ganun, organize ka, hindi ka maligaw-ligaw, para meron ka pa ring structure. Okay? In your fortune, meron kang finding sanctuary, opening to your spiritual source. Sabi dito, kailangan daw manalig ka sa iyong spiritual power. Kung ano man po ang religion ninyo, i-practice nyo po yan. Nang sa ganon, mas mapalapit ka sa higher calling, sa higher self mo, sa ating creator. Nang sa ganon, magkaroon ka ng pambihirang tapang na kayanin yung mga gagawin mo ngayon. Malaki ang tulong ng religion para ikaw ay tumapang, lumakas, at magkaroon ng tiwala kay God at saka sa iyong sarili. Okay? In your fortune, ito ang maganda. Makinig kang mabuti. You have the Ten of Pentacles. Something long-term
is coming to you now. Talagang pinapakita dito yung stability ng buhay mo. Maaring matanggap ka na sa isang magandang trabaho, approve na, sabi mo, yes, sa akin binigay, ang tagal-tagal ko tong hinintay, thank you Lord, dumating din. Many of you, parang this week, balak na magtayo ng sariling negosyo. Or balak mo na mag-online selling dahil yung asawa mo halimbawa ay hindi ka naman binibigyan ng budget. Sabi mo, ay, para may pera akong pansarili, magbebenta na ako online para kahit nasa bahay lang ako, may kita ako. O kaya, ngayong linggong ito, pag-uusapan na yung mga binebentang property or hatian sa property. Ito yung panahon na kukubra ka or gagalaw ka ng isang bagay na pangmatagalan na hindi lang for today, hindi lang for 2026, kundi long term para sa'yo. Maaring for retirement, lump sum, or SSS money, di ba? So panahon to for you to really get on with the benefits na mga aasikasuhin mo ngayon. Okay? Para sa stability yan ng kapirahan mo. The 10 of Pentacles, the 9 of Wands. Wow! Sabi dito, alam ng yung spirit guides na pagod ka na. Ginawa mo na ang lahat noon. Pabalik-balik ka, paiba-iba. Trial and error. Pero this time around, kagana na. Isang laban, isang chance, isang opportunity. Sabi mo, sige, try pa ako. Sige, hindi pa ako bibitaw dito. Biglang boom. Biglang gumana. Biglang umandar, biglang gumanda. So, do not lose hope. Do not lose faith. Huwag kang mapagod, huwag kang mag-quit because nakita ko dito, meron pang bagong bagay na darating dahil hindi mo siya sinukuan. No? Congratulations. Your hard work will pay off. Yung iyong dedication will pay off and you will see kung ano tong long term na ito na darating. Congrats po. In your divine, meron kang a time for healing. Panahon na daw para maghilom ka sa lahat ng bagay na kinasawi ang palad mo noon. Kung napagod ka man ngayon, natalo ka ngayon, naku, may pag-asa pang isa. Makabawi ka pa. Kaya maghilom ka, bumawi ka, magpalakas ka para pag-try mo ulit, ayun, sure ball na ang tagumpay. Okay? In your divine, meron kang the Queen of Pentacles. Sabi dito, mag-focus ka daw muna sa kapirahan mo. Okay? Kung saan ka kumikita, kung saan ka may extra, alagaan mo daw yan. Kasi meron kang malaking chance na palaguin yan. Na maging successful yan para sa'yo. Kaya be ay negosyante muna or be money-centered muna ngayon. Dahil nakita ko dito na yung attention mo ngayon magpapalago dyan. Hindi pwedeng sa isang buwan na lang. Hindi pwedeng next year na lang. Ngayon. Kapag tinutukan mo yan ngayon, nako, sure ball ang paglago nito. At hindi lang siya, alam mo yun, hindi lang siya necessary today. You will look back for the next 5 years, mapapalingon ka na, ay buti pala sineryoso ko yun. Ay buti pala pinaglaban ko yun dahil masagana ang buhay in the near future. Pero ngayon pa lang dapat alagaan na kung ano yung source of sagana na yan. Okay? The Queen of Pentacles, the Tower card. Okay, sabi dito, kung kailangan baguhin yung mga dapat baguhin, schedule mo, oras mo, lifestyle mo, para lang mag-swak ka sa kapirahan na ito gawin mo. Example, this week sabi mo, balak ko na mag-VA, ayoko na mag-office job, VA na lang ako. So changes yan. Kung yan talaga yung kapirahan na para sa'yo, alagaan mo. Para nang sa ganon, totally magbago talaga yung financial aspect mo. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita na fortune cards. Meron kang target, a goal-oriented person. Yes, sabi talaga dito dapat may goal ka, may tutumbukin ka, malinaw sa iyo yung plano para alam mo kung ano yung mga dapat mong gawin patungo doon. You have April o mga Libra, meron ba kayong special occasion pag Abril? Halimbawa, birthday ng kapatid, ng pamangkin, ng apo or magulang, o kaya anniversary, no? Kung important po sa inyong Abril, ibig sabihin, this reading is for you. Pero kung wala naman po, meron kayong milestone pagdating ng Abril. So asahan mo yung magandang balita next April. You also have a woman, meron daw pong babae sa buhay mo, kailangan mong kausapin, may concern daw sa kanya. You also have pineapple reconciliation, pagbabati, pag-aayos, pag-uusap, at pagplansya ng mga gusot. Okay? Ang outcome ni Libra for July 20 to 26,
The Sun card. Yes. Happy, 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 happy disposition. Gets mo na. Malinaw na sa isip mo kung ano yung mga dapat bitawan, kung ano yung mga dapat pag-usapan, kung ano yung mga dapat ko ng layuan. Ngayon, ramdam ko dito yung freedom mo. Malaya ka na, nasundin yung gusto mo. You are very, very optimistic in pursuing what you want and getting your long-term abundance. Panahon to para talaga sumugal, daanan yung proseso, paangatin yung skills, ability mo, at lumaya ka sa mga kumulong sa'yo. Now, meron ka ng pag-asa at panahon para abutin talaga yung abundance mo here with the Queen of Pentacles. At magbabago na yung buhay mo moving forward. Okay? Sun card, meron kang the Ten of Cups and the Moon card. Uy, talagang may pagkalinaw ka dito. Kung ano man yung future na balak mong ibigay for you and your family, kung nanggaling ka man sa lubak at parang feeling mo, hindi ako sure dito ha, biglang lalakas yung loob mo. Bigla kang merong mafe-figure out na parang, ay, alam ko na gagawin ko. Para malasap ko yung magandang buhay, makalagpas ako sa problema, at magkaroon ako ng kapayapaan for me and my family. Kayang-kaya ko na ngayon. Medyo energetic ka, malakas ang loob mo ngayon, natuparin yung mga pangarap mo. Hindi ka na confused, hindi ka na nahihirapan, meron ka ng solusyon. Congratulations. Okay? So Libra, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na dyan. Isipin mo tong one question mo, mabilisan lang to. Inhale. And exhale the answer to your question. Meron kang Tower card, the Eight of Swords, and the High Priestess. At the bottom, meron kang the Four of Pentacles. Sabi dito, Libra, masyado kang overprotective sa iyong sarili. Masyado mong niyayakap yung isang bagay na alam mong dapat mong bitawan. You are protecting something that is no longer for you. Okay? Pinapayuhan ka ng yung spirit guides to let go. Open yourself. Masyado kang nakakulong. Tingnan mo to. Masyado kang nakakulong sa isang sitwasyon na akala mo hanggang dyan ka lang. Akala mo yan lang yung para sa'yo kaya pinipilit mo, pinapuwersa mo. And sinasabihan ka dito na wala kang growth dyan. Wala kang pag-abante dyan. So open yourself and embrace the change. Okay? Panahon na para magbago. Panahon na para bumitaw. Panahon na para i-let go yung mga dapat i-let go. And welcome change. Para nang sa ganun makalaya ka na sa bagay na ito. Kasi parang wala ka namang napala dito eh. Wala ka namang naranasang maganda dito eh. Pero kinikip mo pa din. Kasi nga comfort zone mo yan. Feeling mo okay na ako dito? Sapat na to? Dito na lang ako. Pero in reality, your heart is pulling you and pushing you on something else. Gusto mo nang kumawala, gusto mo nang makalasap ng bago, gusto mo nang mag-upgrade. And your heart is yearning for this. So, pakinggan ng intuition. Pakinggan ng sarili. Kayang-kaya mo eh. Kayang-kaya mong gumalaw ng bago. Kayang-kaya mong to begin, to start from scratch again or to begin from zero again. Kaya mo eh. Takot ka lang, naiilang ka lang. And ayaw mo kasi ng responsibility, ayaw mo ng challenge, ayaw mo ng pagbabago, ayaw mo ng merong nagagalaw. So, buwagin na yung comfort zone na yan para mag-level up ka na. Para ma-reach mo talaga yung full potential mo at makuha mo yung stability talaga na gusto mo. Accept change. Listen to yourself. Palayain ang sarili para talagang makuha yung para sa'yo. Okay? If you're waiting for a yes or no, the answer here is no. Yan pinagpipilitan mong niyayakap mo, hindi yan para sa'yo. Magulo lang yan, papaliitin ka lang yan, find your potential, embrace the changes now. Okay? So Libra, yan po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po ang yung July 20 to 26. Saan po kayo nakaresonate? Comment below, basahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity for today. Thank you po mga mahal kong Libra for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.